So guys, dito na naman tayo sa panibagong tutorial ng DIY ng carbon fiber skinning. So ang DIY ko ngayon is itong speed holes para sa window shield ng Lancer EX. Ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin kong materyales para sa carbon fiber skinning. So meron ako rito, lahat to in-order ko lang sa Lazada. Meron ako rito itong epoxy resin A at saka yung component B ng epoxy resin. Meron din akong biniling top coat. Meron din akong plastic cups para dun sa pagmi-mixture ng component A and B. Tapos ito naman yung pampahid para sa resins. Pahid ko rito. Gagabit din tayo ng liham 200, 400, 600, 800 at saka 1,000. So sa ngayon na ang ipapakita ko muna sa inyo is yung paano siya liliyahin. So madali lang naman, medyo konting tiyaga lang talaga, no? So carbon fiber cloth honeycomb yung binili ko naman sa Lazada rin. Puro Lazada lang din yung pagbili ko, no? Yan, tara, samahan nyo ako. Yan nga guys, no, dahan-dahan lang nating nililiha yan. Tiyaga-tiyaga lang talaga at para kinisin yung yung mismong mga parte na pagdidikitan natin. Importante kasi yun na medyo makinis yung pagdidikitan ng carbon fiber para hindi siya magbubukol-bukol kapag idinikit na natin yung fiber cloth. So yun guys, no, kung mapapansin nyo, meron akong wage scale dyan, timbangan na binili para dyan sa pagmimix ng pinaka hardener natin, yung component A and B nga, para matansya natin at masiguro natin na mas maganda yung pagkakatimpla at matutuyo talaga siya ng mas maganda. So dyan magmimix ako at 50-50 yung mixture na gagawin natin from A and B. Tapos bumili rin ako ng black toner kasi mahalaga to, lalo na kapag may mga lumalabas na puti-puti dun sa mismong paglalagyan natin ng pinaka honeycomb carbon fiber cloth. Kasi pagka walang black toner, minsan lumalabas pa rin yung puti, no? Kahit nilagyan mo na ng resin, may puputi mo, masisira yung design ng pinaka honeycomb carbon fiber. So ayan, binuksan na natin yung weight scale natin dyan at sisimulan ko nang ilagay itong component A. Mga siguro nasa mga 30 to 40 grams yung ilalagay ko dyan. By grams yung sinelect ko na na pagtimbang. Then after that, yung component B naman pagkalagay ko kalahati ng 30 grams. Kung 30 to 40 or 40 grams, gagawin nyo naman na 20 grams para dun sa pinaka hardener, yung component B. Nakalimutan ko palang ipakita sa inyo mga lods na ilagyan ko siya ng block toner para just in case na merong lumitaw na kasi may puti-puti ng konti yung liha ko na object. Pag gagamitan ko, kailangan na may block toner para hindi lumabas pagka dikit ng carbon fiber honeycomb na didikit natin. Kasi kadalasan lumilitaw yan kapag plain lang o walang kulay yung resin na in-apply natin. 2 hours later. Ayan mga lods, bale na
Na-applyan ko na sa lahat ng ng resin. So mag-aantay tayo ng within 2 hours para sa pagpapatuyo ng ng resin na to. Then bago natin ikakabit yung yung carbon fiber, kailangan na bago natin siya ikabit, make sure na pagka tinouch natin to, hindi na sumasama yung mismo yung mismong resin. That's the time na pwede na nating ilagay yung carbon fiber honeycomb cloth. So ayan guys, no, kung mapapansin niyo, na-applyan ko na siya or nadikitan ko na siya ng carbon fiber cloth dyan. Sa nasabi ko nga, antayin nyo lang matuyo yung mismong resin na ipinahid nyo. Then pag hindi na siya dumidikit dun sa kamay ninyo, pwede nyo nang idikit yung carbon fiber cloth, which is para ka lang nagdidikit lang naman ng normal na pandikit na or tela. Basta ididikit mo lang siya, ganun. Then yung parte na yan, first coating to second coating na ang ina-apply ko dyan. So bawat coating na application na gagawin ninyo, aantayin nyo siyang matuyo, then liliyahin ninyo para matanggal yung bukol-bukol. Kasi once na in-apply mo yung carbon fiber cloth at pag dumikit na siya at in-apply mo ng first coating, may konting mga nakaumbok. So yun yung medyo kikinisin mo lang ng liha para medyo magpantay yung surface, no? Kasi hindi naman maganda kung apply ka lang ng apply ng coating ng mismong resins tapos may mga bukol-bukol. At hindi magiging maganda yung outcome ng carbon fiber skinning ninyo. At paalala lang, mas maganda kung gagamitin nyo 800 na liha para mas maganda yung pagkinis. So yun guys, no, yung parte na yan pang fourth coating na yan. So every coating lagi nyo lang siyang papatuyuin. After nyong katuyuin, liliyahin nyo naman. Kaya natin gagawin yan is para dahan-dahan nating mapantay yung mga uneven surface every coating na ginagawa natin. Mahalaga yun kasi para maiwasan natin yung pagbukol-bukol ng carbon fiber cloth. And then guys, sa tuwing magliliha kayo, lagi nyo lang pipiliin yung mga part na uneven surface. Yun lang yung mga pipiliin yung liyahin para maipantay nyo dun mismo sa resin na which is kung saan makapal. Pagpapantay-pantayin nyo lang yun. Tas kung mapapansin ninyo kung bakit foam ang ginagamit kong pangpahid, kasi ang brush naghihimulmul katagalan. Kaya iniiwasan natin na may maiwan na mga hibla ng brush kapag brush ang ginagamit natin. So dito guys, no, ina-applyan ko na siya ng pang fifth coating. Ito yung mag-a-apply tayo. Kailangan make sure na siguradong tuyong-tuyo na yung last coating na ginawa ninyo bago nyo siya applyan ng panibago. So pang fifth coating to, then kinabukasan naantayin ko ulit matuyo para mas maganda talaga. Tuyong-tuyo na, sigurado. Okay guys, so ngayon ito, tatanggalin natin ngayon yung mga excess ng ng carbon fiber. So sa gagamitin ko tong grinder. Okay guys, so liliyahin na natin siya. Ano natin to? For final coating, yung top coat.
kung tawagin. Thousand years later. So guys, bali ito yung total outcome ng ano natin, top coat. So tuyong-tuyo na siya. Yan yung pinaka-outcome ng ano natin ng carbon fiber skimming honeycomb. Mukhang okay naman guys. Sa nakikita ko, maganda naman yung pagkakagawa ko. Para sa mga first timer, ayos na ayos siya. Salamat.